Germs, magandang umaga. Welcome dito sa ating channel. Nagbabalik tayo para sa panibagong motovlog dito sa JR Motoworks. Today is Wednesday, November 15. Good morning sa lahat. 7:52 ng umaga. Kakatapos lang natin maghatid kay Cheryl dito sa Ortigas Center. Ngayong umaga meron tayong gagawin dito sa motor natin. Kung natatandaan nyo, sabi ko sa inyo last time pa, mga nakaraang vlog pa yon, ipapawarranty ko yung ceramic coating nitong motor natin. Kaya kung mapapansin nyo, wala yung crash guard natin, wala yung mga ilaw, yung box natin, wala na rin yung box natin, tapos yung side pannier natin. Tinanggal ko lahat ng mga kasagabal dito sa motor natin sa pagsiceramic para makover lahat, tapos walang malagpasan na surface sa pagbabapping. Tapos nagdala rin ako ng mga tools para tatanggalin ko to mamaya dun sa mismong shop nila. So ang appointment natin ngayong umaga ay alas 9. So ito, tamang tama ito kasi 7:53 na ng umaga. Babiyahe pa tayo papuntang Taytay, tapos magbabaklas pa ako dun sa shop nila. So ayun, tamang tama lang yung magiging biyahe natin ngayong umaga. Saktong sakto yan, pagpunta natin dun baklas tayo, tapos sila na bahala mag ceramic coating. Matagal ko na sanang gustong ibalik to sa kanila, kaya lang wala tayo masyadong time, tsaka syempre yung budget din natin, inaalala ko rin. Although claim tayo ng warranty ng ceramic coating, syempre hindi natin maiwasan, baka meron pa ring mga charges, hindi natin alam. So siya nga pala, dito tayo sa AutoZap, nagpa ceramic coating last time. Ngayon dito rin tayo babalik syempre, kasi to be fair, okay yung servisyo nila doon. Yun nga lang talaga, sabi ko nga last time, nagkaroon talaga ng discoloration tsaka mga uneven surface na hindi tinamaan. Tapos ayun, may mga talagang hindi ko nagustuhan dun sa pagsiceramic, hindi naging even yung kulay. So kaya magki-claim tayo ng warranty. Kagandahan dito sa AutoZap, meron silang 5 years warranty. So ito, wala pa naman taon yung duration ng ceramic coating natin, kaya pasok na pasok pa rin tayo sa warranty. Pero eto, kapag hindi ko na-maintain yung kulay neto, or namumuti pa rin after ma-ceramic, siguro magpapa-repaint na lang ako. Magpapa-repaint na lang ako, gagawin ko na lang siyang parang medyo glossy na lang. Hindi masyadong makintab, ayoko naman masyadong makintab. Gusto, kaya nga nagpa-ceramic ako para hindi ganong kakintab. Pero yun yung plano natin dito sa motor natin. Siya nga pala, sa mga gusto magpa-ceramic dito sa AutoZap, huwag kayong made-discourage, kasi yung mga review na ginawa natin last time, tama yon, fair naman yon. Siyempre wala naman perfecto, nagkakaroon talaga ng mga ganito, nagkakaroon talaga ng case na ganito. Kaya nasa maayos lang na pag-uusap yan. Kaya yung mga nakakapanood, huwag kayong made-discourage, kasi yung ceramic coating, maganda siya sa kulay ng motor, especially dun sa mga glossy type na motor, yung mga PCX, yung mga talagang glossy na yung itsura niya. Ngayon ito kasing sa matte color, for example yung mga ADB na bago, ADB 160, hindi sila glossy, naka matte color sila, matte yung pintura nila. So kailangan pang i-buffing ng surface para maging ano siya, medyo glossy. Hindi kagaya dun sa mga naka-glossy type na talaga na pintura ng motor, madali na lang, tapos yung pagbabapping hindi na ganun katagal, tapos papahira na lang, hindi na rin ganun katagal yung proseso. Ito kasi yung ginawa tong motor ko, umabot kami ng mga 5 hours curing time, tapos simula sa pagmo-motor wash hanggang sa matapos curing, pagpapahid ng ceramic, tapos curing ulit, makailang ulit na curing. Maraming pinagdaanan yung kulay natin. Kaya talagang masasabi ko na maganda yung servisyo nila doon sa AutoZap. Lagi ko naman sinasabi sa inyo dati na kapag nagre-review tayo, patas lagi, fair lagi, tsaka syempre dapat honest lang tayo sa mga nire-review natin. So ito, dadalhin ko ngayong umaga, tapos ipapagawa natin ulit. Bahala na kung magkano babayaran natin. I-update ko na lang kayo kung pagbabayarin ako or may discount. Basta i-update ko kayo kung ano yung ano natin, kung ano yung mangyayari dito sa atin. Kunti lang naman ang ipapagawa ko dito, yung sa pula lang naman, tsaka dito sa gray. Yung ibang bagay wag na. Ang importante lang naman yung sa kulay sa kulay pula, kasi doon halatang halata yung discoloration. Nagdala nga pala ako ng mga tools para
pambaklas nito, doon ko na babaklasin sa mismong shop nila. Ako na magbabaklas. Tapos kung gusto nila manood ng pagbabaklas, pwede silang manood para kahit pa paano magkaroon sila ng idea kung paano magbaklas ng ganitong motor. Tapos syempre bibigyan ko rin sila ng konting tip. Kasi yung pagbabaklas ng grab bar, kasi kung stock motor lang yung pagbabasihan natin, yung grab bar kasi siniramic coating nila. Tapos yung ilalim ng grab bar hindi na tinamaan ng bumping kasi hindi na nila binaklas yung grab bar. Ngayon, ang tools na gagamitin mo lang dun sa pagbaklas ng grab bar ay 12mm na T-wrench, or kung meron kayong impact wrench, sakit na 12mm, tapos yun, impact wrench nga. Yun lang naman ang kailangan mong tanggalin. 4 na tornilyo lang. 4 na tornilyo lang, wala masyadong babaklasin sa likod. So dapat yun kasama na sa package. I mean, dapat kasama na yun sa trabaho, pagbabaklas. Ang medyo komplikado lang ay yung pagbabaklas nitong panel gauge natin, kasi yan yung medyo mahirap. Gawa ng babaklasin mo yung gilid, babaklasin mo lahat yan. Tapos pati upuan nga pala, tatanggalin ko rin yung upuan para masama na rin yung nasa ilalim or yung nako-cover ng upuan, para talagang pulido yung pagkakaceramic this time. Tapos kayo, kung magpapaceramic kayo, baka magkaroon din kayo ng idea para kayo mismo masatisfied kayo sa pagpapaceramic ninyo. Kahit hindi dito sa AutoZap, kahit sa ang lugar na nagsiceramic, magkaroon kayo ng idea kung paano nyo ipapaceramic yung ADB 160 ninyo. Uulitin ko, second time natin ipapaceramic tong motor natin. This time, pipilitin natin maging maayos yung ceramic coating nito para mas presentable, mas maganda tingnan, mas maganda yung kulay, yung hindi namumuti yung surface nya. Yung AutoZap nga pala, located to sa Taytay, Rizal. Meron silang 3 branch. Meron sa Antipolo, tapos yung isa hindi ko alam kung saan yung isa eh. Nakalimutan kong reviewin. Pero kung around East Rizal kayo, dito sa may bagong palengke, dito sila located. Or ipin nyo na lang sa Google ninyo, AutoZap. Ito, papakita ko yung sticker nila, AutoZap, tapos Taytay branch, Taytay, Rizal. Kasi baka mapindot nyo yung Antipolo, tapos yung isa, sobrang layo nun. Basta yung mga taga East Rizal lang, kung mga taga Pasig kayo, kakayanin nyo to. Saglit lang motorin tong lugar nila, tapos hindi siya mahirap hanapin. Uy, nako, nakatok pa ako. Sana makapagkape dun. Wala yata silang kape dun sa shop. Na-miss ko yung gantong pakiramdam dito sa ADB 160 natin. Nung unang kuha ko kasi nito, talagang sobrang gaan niya dalhin. Ang sarap iliko, ang sarap dalhin, ang sarap i-maneuver. Ang gaan niya, tapos yung arangkada niya sobrang ganda. Smooth na smooth. Nung nilagyan ko ng top box bracket with side pannier, tapos nilagyan ko ng crash guard, tapos nilagyan ko ng top box, tapos mga ilaw. Ilang kilo yung nadagdag dito sa motor na to, sobrang bigat. Tapos yung shock niya sa unahan, talagang lumalaban na kaagad. Ngayon naramdaman ko ulit yung arangkada niya, yung gaan niya, yung lambot ng manibela pag minamaneuver mo sa likuan. Ramdam na ramdam ko yung pagbabago talaga kapag walang mga pabigat sa motor. Pero yung crash guard tsaka top box bracket, kayang-kaya, walang problema. Iba lang talaga yung gaan kapag walang mga ganun. Iba yung pakiramdam. Pero dun kasi sa crash guard, iba rin yung confidence na ibibigay niya sa'yo kapag, for example, di naman inaasahan na pangyayari, natumba yung motor or nasagi konti, siyempre masisave yung motor mo kahit pa paano. Medyo overrated lang talaga yung tawag sa kanya kasi crash guard. Ibig sabihin, pag nag-crash yung motor mo, walang madadamage, which is hindi naman ganun yung pinaka purpose niya talaga. Yung crash guard kasi pang ano lang yun, pang depend lang sa mga sabit-sabit, mga slight na tumba. Kunwari naka side stand yung motor mo, tapos biglang nawala yung balanse, or kahit minsan kahit nakahinto ka lang, mawawala yung balanse mo sa motor, matutumba ka. Ganun talaga. Yun yung ano niya, yun yung magiging parang gamit niya. Hindi naman talaga totally pag bumangga ka, walang mangyayari sa motor.
Tapos yung mga ilaw, syempre sobrang importante ng mga ilaw sa atin. Kapag bumabiyahe tayo ng malayo, madilim, kailangan natin yan. Ganon din yung ganon din yung mga, ganon din yung top box natin. Tapos yung side pannier natin. Yun, mga ginagamit natin yan. Kaya natin nilagay sa motor kasi mga ginagamit natin yan. Mga importanteng bagay yan. Abangan nyo nga pala yung vlog natin. Hindi ko pa nagagawa eh. Yung mga accessories na mga importante, yung mga importante sa motor, yun, abangan nyo yun. May vlog ako doon. May tawag na to, may gagawin akong video about sa ganong topic, about sa mga accessories na binibili natin sa motor natin. Malapit na yun. Naka-note na yun sa notebook natin. Wala pa tayong time. And then salamat nga pala sa mga subscriber natin. Last time I checked, nasa 4,888 na tayo. Basta mga ganun, nasa 4,800 plus yung ating subscriber dito sa YouTube channel natin. Maraming salamat po. At yung promise natin na helmet na ipaparapol natin dito sa ating YouTube channel, malapit na mangyari yun. Sa mga gusto mag-subscribe, sa mga interesado sa channel namin, ay mag-subscribe kayo. Pero kung wala kayong interest, okay lang, no problem, no big deal. Pero sa mga nagso-subscribe, maraming salamat. Sa mga nanonood, maraming salamat sa inyong lahat. Woo! Nandito na tayo sa Highway 2000. Nandito na tayo sa stoplight na napakatagal. Pero sa ngayon 5 seconds na lang. Swerte, inabutan natin. Okay, kung galing kayo ng Floodway, kakaliwa lang tayo dito para makarating tayo sa AutoZap. Tapos medyo bilis-bilisan natin kasi 25 seconds na lang, magpupula na ulit yan. Pagdating nyo dito, kakanan lang tayo dun sa may, di ko alam kung anong part na to ng Taytay. Dito tayo kakanan. Naantok talaga ako. Kulang sa kape. Okay, malapit na tayong kumanan. Eto, kung mapapansin nyo yung karatula dito, pwede tayong dumaan dito. Pwede tayong dumaan dito, pwede tayong dumiretso. Pero dito tayo dadaan para ipakita ko sa inyo yung isang way. Mas malayo nga lang tong way na to kasi pwede naman tayong dumiretso doon. Kaya lang, minsan kasi traffic doon. Gawa ng mga delivery, mga nagbababa ng mga goods, tapos mga tricycle, daming sasakyan doon. Kaya dito natin pinipili dumaan kapag bumabiyahe tayo. Dito kasi maluwag, pwede tayo makasingit. Doon sobrang sikip ng kalsada doon. Pero kung pagbabasihan yung distance, mas malapit doon. Okay, paglabas natin dito, kaliwa lang din ulit tayo. Wow, what is this? Wala tayong pambayad dyan. Pagkaliwa natin dito, baybayin lang natin tong diretso. Lagpasan natin tong Jollibee. Lagpas lang tayo ng Jollibee konti. Baka nga maligaw na naman ako kasi pang ilang balik ko na ba to dito? Third time. Okay. Yung first time kong pumunta dito, nag-inquire ako. Second time, nagpa-ceramic na ako. Tapos ito, third time, magpapa warranty tayo. Okay, dito tayo sa may Yamaha. Itong Mega Bia motor. Dito tayo kakaliwa. Tapos ang shop nila, eto, ayan o, yung may bilog na yan, AutoZap. And dito sila nakapwesto. Ayan o, AutoZap, ceramic coating, ceramic tint, auto detailing, interior detailing, paint and body works. Yan, ayan yung mga services nila. Antayin lang natin mag 9. Tapos baka pwede ko nang kontakin si Sir Christian. Tapos baka pwede na tayong magbaklas kasi baka baka 9 pa sila mag-open. So balik tayo mamaya kapag okay na. Pakita ko lang ulit sa inyo yung motor natin na binaklas natin, yung crash guard, yung top box bracket, tapos yung pinaka top box nya, tapos yung mga ilaw. Pakita ko lang ulit sa inyo yung original form. Kaya kita ulit tayo mamaya dito sa AutoZap Car Care Center kapag nag-open na sila. Sa ngayon, pakita ko muna sa inyo yung motor natin. Okay, bye bye.
nandito na tayo sa loob ng auto shop. Napaklas ko na yung kaha ng motor natin. Tapos, ayun, binalik ko lang muna yung panel para hindi mabasa yung sakit kasi huhugasan pa pala to. Pero ito, papakita ko sa inyo. Alright, nabaklas ko na to. Nabaklas ko na yung kaha, natanggal ko na yung signal light dito. Natanggal ko na rin dito sa kabila. Tapos ito, mamaya, tatanggalin ulit natin to kasi baka mabasa yung sa may loob, matamaan ng pressure washer. Ito naman, tanggal na rin to. Ayun, nakatanggal na yan. Bali, uhugutin ko na lang yung sakit. Ngayon, hindi ko muna siya inuhugot para maiwasan natin mabasa yung sakit dito sa loob. Tapos dito naman sa banda rito, sa upuan, tinanggal na rin natin yung upuan natin. Ilagay na natin doon sa tabi para kahit itong mga lining na to dito, madamay sa ceramic tapos madamay sa buffing. Tapos yung emblem natin dito, pinatanggal ko na. Bahala na kung makabili tayo ng bago. Kung hindi, okay lang. Itong Honda rin dito, pinatanggal ko na. Ngayon, ito, makikita natin ang malinaw. Yan yung part na hindi tinamaan ng buffing pero natamaan siya nung buffing agent. Same lang dito, ganyan din ang nangyari. Tapos dito sa side na to, ganun din. Tinanggal na rin natin. Ayan, kitang-kita naman natin natanggal na. Pero yan, kung mapapansin nyo, ang ganda pa rin ng kulay ng kaha natin. Makikita nyo yung reflection ng ilaw. Napakaganda, makintab sa part na to. Yung dito lang talaga, yung natatakpan nung grab bar natin dati, hindi siya natamaan ng buffing, tsaka hindi rin siya na ceramic. So ngayon, ito si Sir Carl. Sir Carl, kaway ka nga saglit. Ayan, siya yung titira ngayon nung natin, motor. Dati si Sir Jason yung tumira ng motor natin. Wala pa siya ngayon dito. Pero si Sir Carl na daw yung titira. So sa ngayon, okay na siya, nabaklas na natin. Bali, same process ulit. Huhugasan ulit yung motor natin. Pero actually, nahugasan na to kagabi. Naipacar wash ko na to kagabi. Sorry, motor wash pala. Medyo malinis na siya, kaya lang dumumi ulit sa ilalim. Pero ito, okay lang naman, walang problema yan. Itong mga part na to lang naman yung mga importante. So, balik tayo mamaya. Yung proseso na gagawin dito, same lang naman last time. Linis, tapos correction, tapos ano pa ba yun? Ayun, yung mga mga thermal na dito. Pang curing. Ito mga curing material dito, nandyan. Tapos yung mga spotlight nila para makita nila yung mga part na hindi pa tinatamaan ng ceramic coating. Ayun. Ang ipapaceramic natin dito, itong fender na to, itong red part na to. Kaya ako to tinanggal para madamay na to. Itong gitna na to. Kasi last time, ang na-ceramic tsaka na-buffing, ito lang. Itong part lang na to. Ay, shoutout nga pala sa ADB 160 Nation. Kung gusto nyo magpa-ceramic, tapos magandang service, punta kayo dito sa auto shop. Dito lang to sa may Taytay. Mga taga Rizal, East Rizal, Angono, Binangonan. Punta kayo dito. Ngayon, si Sir Carl, tinuruan ko siya magbaklas ng kaha. Ngayon, practicein niya na lang or panoorin niya na lang ulit sa YouTube channel natin kung paano magbaklas ng part na to. Ito lang naman ang babaklasin Ito, tapos ito, tapos ito. Bali, 3 piraso lang. Isang maliit, tapos 2 malaki. Left and right. Kasi yung tornilyo nito sa loob, yung 4 na tornilyo nito, pag natanggal to, okay na. Patatanggal na rin natin to, mabubunot na rin natin to. Okay, tapos tip sa pagbabalik ng mga tornilyo nito, itong 4, saktong higpit lang. Huwag masyadong mahigpit. Pagkakaroon kayo ng bangungot kapag hinigpitan nyo ng todo yan. Sigurado ako dyan, alam na namin yan. Okay, so balik tayo mamaya kapag okay na or siguro mga 10 ako alis dito. Kasi iwanan ko na yung motor. Baka kasi umabot naman to ng 5 hours. Sayang yung oras natin. Okay, tiwala naman ako kay Carl. Siya natitira na ito. Tapos ano pa ba? Ano pa bang gagawin natin? Wala naman na. Yun lang naman. Correction lang naman to. Tapos ayos na ulit. So ayun, kita-kita ulit tayo mamaya kapag okay na yung motor natin. Kapag ceramic na ulit siya. Kapag gumanda na ulit yung kulay niya. Ipapakita ulit natin sa inyo kung ano yung kaibahan ngayon. Tapos mamaya papakita natin sa inyo. Yo, Germs, magandang gabi. Ayun, nag-aantay na lang tayo ng booking natin ngayon sa Joyride. Inaantay natin yung motor or kung sinong kukuha ng
yung ride natin ngayong gabi. Inabot ako ng gabi dito sa shop. Kakatapos ko lang mag-install sa dalawang motor ng MDL tsaka horn. Wala na, hindi ko na naipakita sa inyo yung isang ADB tapos yung isang click na 150. Ininstall natin ng busina tsaka MDL. Yung isa Atom, tapos yung isa hindi ko alam kung anong brand yun, pero ayun, hindi na rin natin na i-vlog. Abang-abang na lang tayo ng rider tapos ride out na tayo. Tingnan na lang natin kung anong oras tayo makakarating doon para makuha na natin yung motor na pinaceramic natin. Okay, kita-kita tayo mamaya. Ito na, andito na yung natin. Andito na yung... Teka lang, wala akong barya. Wait lang magkano ba yan? 804. Laki 804? 804 daw. Pay 100 ulit. Palista ulit. Bali. Pabali. 804 daw yung rate niya. 84 lang eh. Tara, wait lang. Nagbibideo ba? Sige. Alright germs, papunta na tayo sa AutoZap Taytay para pick upin natin yung motor na pinagawa natin, yung pinaceramic natin. Actually hindi pa natin yan mapipick up agad-agad kasi bubuuin pa natin yun. Hindi pa nila nabubuo yun. Tapos magbabayad pa tayo ulit. Ayun, nakasakay ako ngayon sa Joyride ulit. Nagbook ulit tayo ng MC Rider para makarating ulit tayo sa AutoZap Taytay. Okay, nagro-record pa naman tayo. Hindi ko alam kung anong oras natapos yung pagsiceramic ng motor natin. Mamaya tanungin na lang natin. Hindi lang kasi ako makapag-chat sa kanila kanina dahil ayun, busy nga tayo sa pag-wiring sa shop. Dalawang motor ang winiringan natin, isang Click 150 tapos isang ADB 160. Tinapos natin muna yon para hindi naman natin maiwan si kuya doon na nag-iisa sa shop para mag-wiring ng mga motor na yun. Yung ADB 160 natapos din kaagad natin dahil meron na tayong nakalaan na harness para doon. Kumbaga naka-prepare na tayo para doon sa motor na yun. Yung Click 160 ay yung Click 150 ginawa pa natin yung harness para mismo doon sa motor na yun kasi sa totoo lang yung sa Click inaaral natin na makagawa din tayo ng harness para sa mga Click 125, Click 160 tsaka Click 150. Inaaral natin yung harness nila para kung sakasakali makapagbenta rin tayo ng harness para sa mga Click na motor. Hindi ko alam kung anong oras ako makakarating doon sa AutoZap kasi sobrang traffic na naman dito sa Floodway. Dito sa may intersection na naman to, laging matraffic dito gawa ng sobrang tagal ng intersection dito. Tago ko na muna yung cellphone baka ma-snatch. Mahirap na. Yung rider ko kanina kabaliktaran. Sobrang bagal kanina ng rider magpatakbo. Siguro mga nasa 40 lang yun. Ngayon naman kabaliktaran. Hindi ko pa sigurado kung magkano babayaran ko dito kay Sir Christian. Gawa ng ayan, pinaceramic ko nga ulit. Tapos ayun, binapping ulit yung motor, pinaceramic ulit yung motor. Basta yung kaha lang naman ang pinagawa natin, wala naman ang iba. Ayun, nakalagpas na kami sa sobrang habang traffic dito sa Floodway. Grabe. Haba ng traffic na yan. Paggabi talaga dito sa Floodway, wala. Sablay talaga traffic dito. Nakabot po kaya ako dun sa opening nila, sa closing time nila. 7:30 daw. Okay. Mga 7:30 pa daw yung closing ng AutoZap Taytay. So abot pa naman tayo. Anong oras pa lang naman? Alas 6 pasado pa lang. Kayang-kaya natin yan. Matagal lang talaga ang stoplight dito. Matagal lang bigayan ng go dito. Okay, tayo naman. Let's go! Okay, malapit na tayo dito sa AutoZap. Pick upin na natin yung motor natin. Ayun, bukas pa. Magsasarado na nga. Magsasarado na. Okay. Thank you. Ayan, nandito na tayo sa AutoZap. Ito na yung motor natin. Okay na. Ganda na. Dali ko lang yung dito nung kinalawas ko siya. Oo. Yung binaping ko din po kasi baka pumabasa yung logo. Ito tinakpan mo to? Apo, tinakpan. Okay. Very good. Sir, di po siya totally na tama po yung pagkakita. Okay lang, ako na bahala. So ayan. Dito din po pala sir. Yung
sa mga speaker nyo po kanina, kahit po anong mapping po natin, parang may backup po siya. Pero Oo. po siya halata ka ganun po. Oh, sige, okay lang, okay lang, okay lang. Lang po siya, sir. Pero pag nag-apply po kayo ng bagong emblem po, may ano na po siya. Oo, parang may guide na siya. Sige, sige. Then, ito po, sir, di po siya kinutpit kasi baka po di... Okay lang, okay lang, okay lang. Ako na bahala dyan. Okay na. Tapos, ito na din po, sir. Pero sinay ko na din po yan lahat, sir. Yung namumuti po, pero wala na pa. Okay, sige, sige. Ayun, napakaganda na ulit ng ano natin, ng motor natin. Ayun. Okay, tinanggal natin yung panel natin. Tapos tinanggal din natin yung signal light natin dito kabilaan. Ayun, tinanggal natin para malagyan din ng ceramic. Ayun, bubuin na lang natin to. Tapos magpapaalam na tayo kay Sir Carl. Ayun, thank you kay Sir Carl. Ayan, siya tumira ng motor natin. Wala kang ano? Wala kang customer? Ano po, wala po kasi ngayon eh. Kayo lang po talaga. Ay, wala. Ay, libre na din po yung araw ngayon eh. Oo, buti na lang. Ayun, solong-solo daw yung lugar natin. Okay, picturean natin. Germs, magandang gabi. Time check natin, 6:45 ng gabi. Dito tayo sa AutoShop Taytay Rizal. Okay na, naibalik ko na yung visor, naibalik ko na yung panel, tapos naibalik ko na rin yung signal light, tapos yung upuan naibalik na natin. Okay na. Bali ngayon ginagawa ni Sir Carl, nilalagyan na lang ng booster or yung pinaka final touches niya. Okay na, makintab na ulit yung motor natin, ATV 160. Gawa yan dito sa AutoShop Taytay. So, buong araw nandito yung motor natin. Mula alas 8 ng umaga hanggang ngayong alas 7 ng gabi, nandito tong motor na to. Okay na siya. Napakaganda na naman, matingkad na naman yung kulay. Inaantay ko na lang si Sir Christian kung magkano yung babayaran ko dito para makauwi na rin tayo. Sa mga gusto magpa-ceramic coating ng kanilang mga motor, sasakyan, punta lang kayo dito or i-search nyo sa Google Map AutoShop Car Care Center Taytay Rizal. Meron din sila sa Antipolo, tapos meron tata sa Marilao, Bulacan. Ayan o, Marilao, Antipolo, tsaka Taytay. So ngayon nandito tayo sa Taytay. Ang hanapin nyo dito si Carl. Ayan, siya yung tumira ng motor natin ngayong araw. Okay, tapos na tayo dito. Kita-kita na lang ulit tayo sa susunod na update natin dito sa bagong ceramic coating ng motor natin, ADB 160 gawang AutoShop. Ayan, search nyo na lang sa Facebook, sa Google Map, sa Waze para makapunta kayo dito. Malapit lang to dito sa Taytay, bagong palengke, malapit. Kaya ayan, kita-kita ulit tayo. Maraming salamat sa panonood. Yo, Germs, time check natin, 6:54 ng gabi. Kakaalis lang natin sa AutoShop. Ngayon, punta muna tayo dito sa may Alonzo. Kukuha lang tayo ng ng busina. Kuha lang tayo nung busina na bibili natin. Ikakabit natin bukas. Okay na ulit yung kulay ng motor natin. Back to dati, kulay na ulit siya after ma-ceramic. Maganda na ulit yung kulay, matingkad na ulit. Tapos, ayun, makinis na ulit. Tinanggal ko na yung mga emblem. Tapos, wala na. Tinanggal ko na lahat. Hanapin ko lang yung shop neto ni Alonzo.
Alonzo. Dahil may kukunin tayong busina dito. Sana ba yun? Okay, dito. Left. Boss! Pick. Kunin ko yung busina. Okay, nandito na tayo sa shop ni Alonzo. Okay na? Di kasya. Dito na lang to sa lapag. Okay, ang binayaran ko dito sa AutoZap ngayong araw ay 700 pesos. Okay, ang plano ko ngayon dito sa motor na to, once na bumalik ulit yung pagputi-puti niya, yung mga spot niya na talagang bumalik ulit, yung mga white spot niya bumalik ulit, ipapa-repaint ko na lang, papapinturahan ko na lang ng ibang kulay or red pa din, kasi para hindi na ako mag-change color sa LTO. Pero kung sakasakali man na makaisip ako ng ibang kulay, ipapa-change color ko na lang muna sa LTO para ayun, ma-approve naman yung motor natin, para hindi naman illegal yung kulay ng motor natin. Kung sakasakali lang na pumuti ulit. Kasi nagtataka lang ako, dito lang sa side na to pumuputi-puti siya, dito sa side na to hindi naman. Kaya nagtataka lang talaga ako. Pero anyway, satisfied naman ako sa trabaho ngayong araw. Satisfied naman ako sa gawa dito sa motor natin. Kasi bumalik ulit yung tingkad ng kulay niya, yung kulay pula. Tapos parang bago ulit. Parang bago ulit yung kulay niya. Kaya nakakatuwa rin. Babiyahe pa naman ako sa Pampanga sa darating na Sabado or Sabado ng madaling araw. Dadali natin tong motor na to para sa first year or sa 1 year anniversary ng grupo natin dito sa ADB 160 Nation. Kaya nakakatuwa rin na okay na ulit yung kulay nito. Hindi na siya parang sobrang dungis na namumuti-muti. Parang hindi naman masyadong presentable yung ganong itsura ng motor. Okay germs, ayun na lang muna para sa araw na to. Ayun na lang muna para sa vlog na to about dito sa ceramic coating ulit ng ating ADB 160. Balitaan ko na lang ulit kayo, update na lang ulit tayo sa magiging epekto or sa magiging resulta sa pinagawa natin ngayong araw. Basta kung may mga pagbabago sa ceramic coating, i-update ko kayo para may idea rin ako ma-share sa inyo sa mga ginagawa natin. Okay, so kita-kita ulit tayo sa susunod na video natin dito sa ating YouTube channel JR Motoworks. Maraming salamat ulit sa mga subscriber natin. Maraming salamat ulit sa mga taga-suporta natin sa YouTube, Facebook, tsaka kung saan pa. Tsaka syempre sa shop, mga sumusuporta sa shop natin, mga bumibisita lagi, mga nagpapagawa, shoutout sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyo. Na-appreciate namin kayo. Huwag kayong mag-alala, hindi kayo mawawalan. Hindi rin kayo magkakaroon. Yo, Jebrox out. Ciao.